Isang mapagpalang umaga sa atin mga ka-Sunrise. Welcome to my YouTube channel, Sunny Solar TV. So for today's video, pupunta tayo sa 3DC para ipa-repair yung Snadi 3DC na inverter. Ako bilang isang nag-i-install ng solar, best recommended ko yung Snadi 3DC kasi ito yung nauna. So subukan na to, matibay ito mga ka-Sunrise. So pakita ko po muna natin yung sira ng ating inverter at papapalitan ko to ng buong board sa 3DC. Ayan mga ka-Sunrise, ito yung binayad sa atin ng isa nating customer. Ayan, pagpapalit natin ng 3DC inverter, tapos kinabitan natin siya ng LVD at SSR. Kasi dito sa amin mga ka-Sunrise is pure off-grid. So pakita ko po muna sa inyo na talagang sira to mga ka-Sunrise, no? Ayan, o. Ayan. Ayan, kita nyo po. Nag-automatic shutdown. Ayan. So, sira po talaga yung ating inverter. So, pag napaayos ko to, dito ko siya ilalagay. Ayan. I-modify po natin dyan. Ayusin po natin mga ka-Sunrise. Tapos, gagawin po natin siya ng automatic cut-off mga ka-Sunrise para wag masira yung ating battery mga ka-Sunrise. So, dadalhin ko muna siya sa 3DC. Sunrise, yung inverter na po nga po pala na to is umabot to ng almost 4 years. So kaya to nasira dahil yung battery guys is 4 years na rin. So bumaba na yung capacity ng gel type battery. Lagi na siyang nag-off. So yung laging ganun yung operation niya kaya siya nasira. Kaya ayan mga ka-Sunrise, punta muna tayo ng Tala, located at North Caloocan City. Ayan mga ka-Sunrise, nandito tayo sa 3DC. Rizal Street Dulo, located at Barangay 187, Tala, Caloocan mga ka-Sunrise. Ayan mga ka-Sunrise, pa-repair na natin yung ating 3DC. Ayan, tinatanggal niya na para mapalitan ng buong board mga ka-Sunrise. Ka-Sunrise, pinekos niya na yan, tinatanggal niya na yung board para mapalitan ng bagong board mga ka-Sunrise. Ayan mga ka-Sunrise, sa mabagpalang umaga sa inyo. So for today's video, ayan, so continuous din ang video natin na pina-repair natin na 3DC na Snadi inverter. Ayan mga ka-Sunrise, no? So ito yung ating pina-repair sa 3DC, pinapalitan natin ng board. So ako mas maganda na papalitan na natin ng buong board para hindi po tayo sayang sa oras. Ayan, kasi wala pang isang araw is makukuha mo siya, lalo na kung mag-walking ka at ipapa-repair mo yan. Mabilis lang yan mga ka-Sunrise. Tapos, i-enhance natin yung ating solar, no? So, ang inverters na di 3DC guys is kailangan once na install mo yan, dapat always on yan, no? Kasi depende yan sa capacity ng ating battery. Medyo maliit po yung aking battery, 110 Ah. So, kaya natin siya lalagyan ng ating SSR. Ayan. Tapos, LVD. Tapos, wattmeter. Ayan. Inipo natin yan kay Lazada. Ayan. Tapos, bumili tayo sa 3DC ng cable, saka circuit breaker, AC and DC. Ayan. Tapos, dito natin siya ikakabit mga ka-Sunrise. Tapos, bumili na rin po ako ng cable tray. Kasi may nag-comment nga daw sa atin guys, hindi daw tayo marunong sa kuryente. So, salamat na lang sa comment mo na hindi ako marunong sa kuryente. Pero sir, 9 years na po kaming walang kuryente or wala kaming supply ng kuryente. Pero yan o, tingnan yung bahay namin sir, maliwanag. Yan yung walang alam sir. Ayan o, yan yung walang alam sa kuryente. Sa kabila ng problema is nagawa natin ng solusyon na kahit sabi ng iba maraming nanghihinayang sa solar kasi mabilis daw masira. So kaya po tayo nagbablog para ma-flex natin kung paano natin dapat alagaan, lalo na yung mga off-grid na lugar. Ayan o. Ayan. Ayan, madaling araw na yan mga ka-Sunrise, pero may liwanag pa rin tayo. Ayan. Time check is 4:49. Ayan. So, tapos yung mga ilaw namin dito mga ka-Sunrise is 12 volt system. Ayan, wala tayong 220 po na ginagamit. Ayan. Ayan mga ka-Sunrise, ngayon naman is babaklasin ko muna to, no? Lahat para mapagsimula na po tayo.
Ayan, tanggal na po natin yung cover ng ating solar setup mga ka-sunrise. Ayan mga ka-sunrise, tinanggal na po natin yung ating setup kasi babaguhin po natin. Ayan yung hindi po marunong, no? Ayan, napakagulo niyan pero aayusin po natin yan at i-share po natin kung paano po natin aayusin. Mga ka-sunrise, ginagawa na po natin yung ating 12 volt system. Ayan, so meron tayong watt meter syempre, tapos fuse. Ayan, tapos bus bar. Ito yung positive side. At ito yung negative side sa kabila. Ayan, black and red kasi DC po mga ka-sunrise. Tapos, meron tayong circuit breaker and fuse dito para mai-off on po natin. Ito. Ayan. Tapos meron tayong safety fuse na 10 amps mga ka-sunrise. Ayan. So working na siya. So ngayon i-connect ko na lang po yung mga 12 volt system dito. Matatapos na natin itong isa na yan. Ayan mga ka-sunrise, to be continue tayo kasi hindi pa natin natapos. Yung isa pa lang po yung nalinyahan natin, yung pang appliances connection natin. Kahit yung wifi di pa gumagana. So charger ng cellphone, okay na. At yung mga ilaw at electric fan. So dahil may pasok tayo, to be continue lang natin to mga ka-sunrise. Pero ito na siya mga ka-sunrise. Ayan, so meron tayong 5 volts, 12 volts at 220 mga ka-sunrise.